magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Kanina po narinig natin ang isang Ambassador Kokya na nagsabi po kanya pong ikwinento na noong 2012 ang pwersa po ng China, ang mga Chinese vessels at Filipino Navy ay pareho pong nasa Scarborough Shoal, at upang lumamig ang tensyon, ipinanukala po ng Amerika na parehong mag-withdraw sa Scarborough Shoal ang Chinese forces at ang Filipino forces. At ayon po sa nabanggit na Ambassador Kokya, siya pa raw po ang tinanong ng ating Pangulo o ng Pangulong Pinoy Aquino noon kung dapat bang mag-withdraw ang pwersang ng Pilipinas mula po sa Scarborough Shoal. At kanya pong sinabi, in-advise daw po na pwede, at nag-withdraw nga po. Ngunit ang sabi niya, nilinlang po tayo sapagkat pagkatapos mag-withdraw ng Chinese forces o ng Philippine forces, ang Chinese forces ay nanatili at bagkos yun nga po, nagpagawa pa ng artificial islands sa Scarborough Shoal. Kaya ayon sa kanya, nagtataka siya sa kasalukuyang Pangulo na sa Pangulong Duterte kung bakit di umano ay lumalabas na kampi pa ang ating Pangulo sa China. Gayong ayon sa kanya ay niloko naman ng China ang Pilipinas. So, ang ibig niya pong sabihin, sinisisi niya ngayon ang ating Pangulong Duterte kung bakit hindi itinataboy ng ating Pangulo ang mga Chinese vessels dyan sa West Philippine Sea na di umano nagpapakita sa bahagi ni Pangulong Duterte ng pagkampi sa China. Ang tinatanong po natin dito sa hunghang na ambasador na ito, Ambassador Kokya, siya pala ang nag-advise kay Pinoy Aquino, ayon sa kanya, nang mag-withdraw ang ating pwersa dyan sa Scarborough Shoal. Ang tinatanong po natin sa hunghang na ambasador na ito, bakit nang malaman nila na hindi tumuloy mag-withdraw ang China, bakit hindi nila pinabalik ang Filipino forces sa Scarborough Shoal? At bakit hindi nila pinigilan ang China na gumawa ng artificial islands dyan sa Scarborough Shoal? Pagkatapos ngayon
sinisisi nila ang ating Pangulo na hindi pinaalis ang mga Chinese vessel dyan sa West Philippine Sea. Mr. Kokya, matanda ka na, magaling ka, I know. Bakit nang malaman nyo, ikaw mismo na nag-advise, sabi mo ikaw ang nag-advise kay Aquino na mag-withdraw ang ating pwersa sa Scarborough Shoal, supposed to be simultaneously with the Chinese vessels. You withdrawn, but according to you, the Chinese did not comply with that promise. But the question is why you did not order our forces back to the Scarborough Shoal and stop the Chinese building the artificial islands there. And you are now blaming our president. Kalukuhan. Bakit kayong mga personalidad ng Pinoy administration who were responsible for the withdrawal of Philippine forces there and who allowed Chinese to build their artificial islands, you are now the very persons attacking President Duterte for not forcing the Chinese vessel out of West Philippine Sea. Kayo yung mga naging responsable kung bakit nawala sa atin yung teritoryo na yan. Napunta sa posisyon ng mga Chinese. Tapos ngayon kayo ang nanggagalaiti, kayo ang sumisisi sa ating Pangulo na hindi pinaalis ng persahan ang mga Chinese vessels dyan. Napakabalinto na. Manluloko kayo, niluloko nyo ang sambayan ng Pilipino, making it appear that President Duterte is the very person to blame for the loss of our territory in that West Philippine Sea. Yan ay panluloko sa sambayan ng Pilipino. Del Rosario, Carpio, ikaw ngayon, Kokya, ngayon lang lumutang ang personalidad mo at ang galing-galing mo, katanda-tanda mo na. Katulad ka rin ni Carpio. Niluloko niyo ang sambayan ng Pilipino. Ikaw, Trillanes, De Lima, as we said, in your capacity as then the Secretary of the Department of Justice. At itong mga dilawan na ito, lahat ito mga tao ni Pinoy. You were in the administration. You ordered the withdrawal of our forces in the area because accordingly that was the agreement you had entered with the Chinese simultaneously withdrawing both forces, and yet nag-withdraw kayo, sila hindi nag-withdraw. Ba't hindi nyo pinabalik ang ating pwersa doon? At patigilin ang mga Chinese na gumawa ng isla. Bakit hindi kayo nakipagbarilan ng mga panahon yun kung kinakailangan? Why you did not defend the Philippine sovereignty?
you allowed losing our sovereignty in that area, and now you are blaming it to the president. Di ba kalukuhan yan? Ang gagaling nyo. Manluloko kayo. At tatandaan nyo na. Ito po ang sinasabi natin sa ginagawa ninyong panluloko sa sambayanang Pilipino. May isa rin pong ambasador na nabasa natin sa Facebook na ayon sa kanya, in that arbitration proceeding, Chinese did not participate because Chinese ever since has not recognized the jurisdiction of the International Arbitration Court. According to that ambassador, a woman, Chinese did not participate. Antonio Carpio, as former associate justice of the Supreme Court. Ano po ba ang essence ng arbitration? Di po ba the essence of an arbitration is to reach an agreement between the disputing parties, so much so that if the other party does not participate the proceedings because it does not recognize the power of the arbitration court or committee, it means that no arbitration has been reached. How can there be an arbitration without the other party agreeing to it? Tapos ipinagmamalaki mo, Antonio Carpio, na napanalunan natin yan. Definitely, Philippines would win. Since the other party was absent during the proceeding. Tapos sasabihin mo ngayon, ipa-impeach mo ang ating Pangulo sa pagsasabi that the decision is a mere scrap of paper. Kalokohan. You are playing with your words, making it appear before the Filipino public na ang galing mo. Si Pangulo Duterte ang gago. Ayaw ipaglaban ang soberenya ng Pilipinas. Ngayong kayo mismo, you delivered it to the Chinese from 2012 to 2016. You had our forces there. You ordered pulled out. Chinese was building artificial islands. You did not do anything. Hindi nga kayo nagsalita sa mga media. Hindi nga nalaman ng mga Pilipino yan eh. Hindi nga ibinabalita yan sa stream media. Nobody reported it. And you did not make any noise to that effect. Hindi kayo nag-ingay. Tahimik na tahimik ang kampo nyo. Yung pala, ibininta nyo na ang Scarborough Shoal.
Bininta nyo na sa China ang West Philippine Sea. Hindi kayo kumikibo. Tahimik na tahimik kayo lahat. Kayong mga opposition senators. Ikaw, Manny Pacquiao, tahimik ka rin. Hindi ka kumikibo. Tapos ngayon, ang yabang mo. Sabi mo, nakukulangan ako sa ginagawa ng ating Pangulo sa West Philippine Sea. Ano alam mo, Manny Pacquiao? Di ba nagpakaloko ka lang sa boxing? Wala kang ginawa kundi mag-practice. Wala kang ginawa kundi magpayaman sa boxing. Sabihin mo pa, laban ng Pilipino ang laban mo, kalukuhan mo. Hirap sa inyo, manluloko kayo sa mamayang Pilipino. Tapos ang galing-galing nyo ngayon, akala nyo kayo ang magaling. Wala nang ginawang mabuti ang ating Pangulo. Lahat na sinasabi nyo masama. Pero ang totoo, kayo naman ang nagbigay niya sa China, yung West Philippine Sea. Ang masama dito, yung ginagawa ninyo, nakala nyo kayo ang magaling. Masama ang Pangulo sapagkat ibinigay ng Pangulo ang soberenya ng Pilipinas sa China. Ngayong ang katotohanan, kayo ang nag-deliver nito. Kayo ang nagbenta sa China. Hindi kayo kumibo noon. There never was a noise about that issue during the administration of Pinoy Aquino. And you were the people with him who did it. At ngayon kayo yung labis na nag-iingay. Sobra-sobra ang ingay nyo. Ang gagaling nyo. Ikaw, Carpio, palibasa na babaliw ka na sa ambisyon mo. Akala mo ba sisikat ka sa pinagagawa mo? Kasabwat ka naman ni Pinoy Aquino. Magkakasabwat kayo lahat. Kayo mga ambasador ngayon, ikaw Kokya. Sa'yo pala, sabi mo, ikaw ang tanong ni Pinoy kung dapat bang mag-withdraw. At sabi mo, oo. Tapos niloko tayo, hindi ka kumibo. Tanda-tanda mo, ang kapal ng mukha mo. Ikaw pala salarin dito. Tapos sasabihin mo, nagtataka ka sa ating Pangulo, ba't hindi kumikibo? Ikaw, kumibo ka ba noon? Na alam mong niloko na kayo? Hindi ka kumibo dahil binayaran ka, kasama ka sa tumanggap ng pera. Masama lang pero dapat pala talaga kayong mga murahin kahit tatanda nyo na ang laki-laki ng sinisweldo nyo bilang mga opisyal ng bayan, pare-pareho kayong gago. Ikaw Del Rosario, ikaw Kokya, Antonio Carpio, Trillanes, De Lima, at itong mga senador na to ng mga opposition, alam nila yan. Ikaw Pacquiao, dapat alam mo rin yan. Hindi ka kumibo, ngayon ka kikibo, ngayon ka magpapasikat. Ang hirap sa inyo. Ang nakakagalit sa mga ginagawa ninyo, niloko nyo ang sampayan ng Pilipino. At ngayon, gusto nyong maghugas kamay. Gusto nyong ipako sa krus ang ating Pangulo, ang Pangulong Duterte, upang pagtakpan nyo ang mga kalukuhan, ang mga panggagago, ang panluloko na ginawa nyo sa sampayan ng Pilipino. Ilang beses nagpunta si Trillanes sa Beijing, many times in his capacity as backdoor negotiator of Benigno Aquino III. And that was the very time that Philippine forces,
the very manifestation of our position in the area had been poured out. That was the very time also after the withdrawal of the Philippine forces that Chinese had built artificial islands in that area. Ikaw, Kokya, sabi mo niloko tayo ng China dahil hindi sila nag-pull out ng kanilang pwersa, but you did not do anything. You did not even shout about that kalokohan na ginawa ng China, sabi mo. At ngayon, magtataka ka kamo na si Pangulong Duterte walang ginagawa. It should have been you yourself who should do something tungkol sa panluloko ng China na yan. Ikaw, Kokya, akala ko pa naman ang galing-galing mo. Alam ko, professor ka sa law eh. Ay, parang nakita ko yung libro mo. Tapos, ganyan ka pala, gagaw ka pala. Akala ko kagalang-galang ka rin, para kang si Carpio. Akala natin po si Carpio kagalang-galang. Pero kagulang-gulang, kagagong pinakagago. Sa halip na makatulong kayo sa bansang ito sa gitna ng krisis dulot ng COVID-19 just for your political ambition para maprotektahan nyo ang oligarchy. Ano ba ang purpose nyo sa ginagawa nyong ito ngayon? Blowing up the issues, blaming everything to the president for losing that West Philippine Sea, when in fact it was all, everything was your doing. Pero anong purpose talaga nito? Para siraan ang ating Pangulo sa publiko upang sino man ang kanyang i-endorso pagdating ng 2022, and that is 1 year to go from now, hindi iboto ng Pilipino kasi masama ang ating Pangulo sapagkat hindi niya ipinaglaban ang West Philippine Sea. Iyon ang gusto niyang palabasin. Samantalang kayo ang may kagagawan. Yan ang nakakagalit sa punto niya kasi kayo ang may kagagawan tapos sinisisi nyo sa ating Pangulo at kayo pa yung unang nanggagalaiti. As if all you people have clean hands. Yun ang nangyayari. Pero ang purpose na lamang politika. Bakit ba you do not want another Duterte in Malacanang? Because another Duterte in Malacanang will be a threat to the oligarchy, to the existence of oligarchy in the Philippines. Iyon ang kinatatakutan nyo kasi kayong lahat, sa totoo lang, kayo ang bumubuo, ang mga pamilya nyo, ang bumubuo ng oligarkiya sa ating bansa. At ngayon ay entreated kayo sapagkat sinimulan ni Pangulong Duterte ipagpapatuloy ni Sara Duterte. Kaya kayo takot na takot. Kaya kayo nagsasama-sama ngayon to condemn President Duterte so that there would be no another Duterte in Malacanang. Kaya nga yan ang purpose mo, Carpio.
Sabi mo, kaya binuo ang isang bayan to ensure that no Duterte o to ensure that Duterte is ousted from Malacanang. Yun lang naman ang purpose mo. Ang sabi mo, the Filipino people deserve for a better government, deserve for a better president. Ang presidente nyo si Pinoy Aquino, si Cory Aquino at si Pinoy Aquino. Presidente nyo, Antonio Carpio, para malaman mo. The worst president that we ever had in the Philippines. Kayo, yung inyong tropa, kayo ang the worst people, officials in the government who institutionalize, who strengthen the oligarchy in the Philippines at the expense of the Filipino masses. Antonio Carpio, marami kang pinahirapan bilang isang hukom sa Supreme Court. Yan ang totoo. Kaya hindi natin mapapalampas itong mga kalokohan ninyo. Kayo yung matagal na nagmanipulate sa ating bansa kung bakit na-perpetuate ang kahirapan ng masang Pilipino. Samantalang kayo ay namamayagpag sa kasaganaan. Sa napakahabang panahon, kayo nagpapasarap sa buhay amidst the poverty of the Filipino masses, and now you want to perpetuate it. Sinimulang lansagin ng ating Pangulo ang oligarkiya, pero hindi kayo makakapayag, kaya sama-sama kayo ngayon, all against our president. But mind this, hindi kayo magtatagumpay. Sinasamantala po nating tawagan ang masa ng sambayan ng Pilipino. Huwag po tayo paluluko sa mga manlulukoy na ito. Sino yan? Starting with Leni Robredo, Trillanes, Trilon, Pangilinan, Ontiveros, Gatchalian, Villanueva, Soto, Cayetano, Crespo, Lacson, Sobere, Villanueva, Ontiveros, De Lima, Carpio, ayan, si Antonio Carpio, Del Rosario, Pacquiao. Itong kundinahin natin itong kopya na ito, at sino man sa mga Aquino, si Pinoy Aquino, yan si Rojas, lahat po ng mga taong ito matagal na nungkulan sa ating pamahalaan. Pero ang kanila pong ginawa, protektahan ang oligarkiya. Kasabwat po nila ang mga mainstream media. Ang ibinabalita lamang ay yung mga pabor sa kanila. Kaya nga po, gusto nilang makabalik sa ere ang ABS-CBN, napakalaking armas ng mga oligarki. Napakalaking armas po. Dahil napaniwala nila sa mahabang panahon na itong ABS-CBN na ito, kahit yung JME na yan, ay naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi po totoo yan. Kung ano lang ang gusto nilang palabasin na pabor sa kanila, yun lang po ang nire-report nila. Kaya yung West Philippine Sea na yan, na itago nila. The losing of West Philippine Sea, the losing of Scarborough Shoal,
and other reefs within the area were hidden from the people because the mainstream media did not report it. Yun po. Hindi nila binibigyan ng emphasis. Bakit? Sapagkat nakikisama sila sa mga nasa gobyerno dahil sa buwatan po yan ng mga media na ang may-ari ay mga oligarchy, mga oligarchs. Sa buwatan po nila yan. Kaya nagpapasalamat po tayo na mayroon po tayong YouTube, mayroon po tayong Facebook. Pero kahit ang Facebook, kontrolado din po yan. So, in other words, samantalahin po natin itong mga kababayan. Let us rally behind our president. Suportahan po natin ang ating presidente laban sa mga gagong politiko na ito, sa mga gagong opisyalis na to. Sila po, inuulit natin, they were the people who caused for the Philippines to lose Scarborough Shoals, the West Philippine Sea. And now they are washing their hands. They put the blames to the present president na wala naman pong kasalanan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Magandang gabi, maraming salamat. Bilang suporta po, we invite to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa mga isyu, napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.